Service. Radyo Pilipinas. Radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:01 sa hapon. Mga nabubulihing hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa na magatulong sa inyo sa nabubulihing nga balita, mga panubyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Biyernes edisyon kita Nobyembre 7, tuig 2025. Programa nga magdulong sa inyo sa labing-uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Kinang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Taros. Lulupot kita subong nga hapon diri sa Radio Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong nga hapon, maluntang latest sa Office of Civil Defense kung ano ka dako na ang kahalitan ng ginbilin sa Bagyo Tino diri sa aton sa Western Visayas. Ganong mga pagpanganda nga paghimuon sa papasulod naman nga bagyo sa kita magsala sining nga weekend magasulod na ang isa pagit ka bagyo, pero ang rekta nga maapektuhan sini yung mga kauturan ta dira sa Northern Luzon. Sa mga kauturan dira sa Northern Luzon, matamati ka mo preparar temprano pa para nga malikawan naton nga may mga masamaran, may mapatay tungod sang bagyo. Kag subong man nga hapon makaupo ta diri sa aton karon nga pagpangalag ng mga kadete sang Philippine National Police Academy. Kami na may kang tanan naman ini sa entrance exam nga pag-iwaton sa Domingo. Sa mga interesado, magtutok lang, no? Mapunta karon ng mga kadete sang Philippine National Police Academy. 4 minutos magaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Maghahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom sa aton nga pagbalik. Kaupo na naton ang aton nga mga bisita diri sa Radio Pilipinas Studio. Magbalik lang ang programa Bantay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Bahay kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Silvia La Torres sang her version of it on her album. Kahit kubo, kahit munti. In 1968, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman doon ay sari-sari.
The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 6 minutos, magaligid sa takna ng alas 2 sa hapon para yung kamong nagapamati diri sa Gyapon sa aton nga pagpangalagad diri sa programa Bantay Banwa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Magkaupod naton karon diri sa studio mga kadetes sang Philippine National Police Academy. Mga kabyanan, may kangtanan sa ilang invitasyon no, sa mga interesado dira nga magkuha sang entrance exam subong o kun sa Domingo sa Nobyembre 9. So antisina no aton na ipakilala ang aton nga mga kadete nga ari diri subong sa studio sang Radyo Pilipinas. Mga ma'ams kag sir, maayong hapon gid sa inyo. May hapon katungdanan, sir. Ako gali si Cadet First Class Patricia Kate Galido na galing sa Numancia, Aklan. Kag ako si Cadet First Class Justin Abawan gikan sa probinsya sang Capiz, Banwa Sangdao. Ako si Cadet First Class Caromay Claudine Granada, halin sa Tapas Capiz. Mga ma'ams kag sir, no, antes kita magkadto sa detalye sang exam, niyang naton may baluan ano ang nagtulod sa inyo no nga mag-apply ka magsulod sa Philippine National Police Academy. I believe, sir, that the PNPA will refine me to refine individual na soon mag-possess ako sang sir, sang capability and ability to serve country and people, sir. And to maintain the peace and order that our country really deserves, sir. Okay, sir. Sa ako naman sir, growing up sir sa akong Banwa, nakita ko kung gaano ka respected ang mga police officers sa Banwa Sandao, and with that reason sir na inspire ako sa ila sir para maging officer man in the future sir. So sa ako naman, sir, yung papa ko, sir, is police din siya, sir. So, siya yung naging inspiration ko, sir, na magpasok sa uniformed service. And kasi siya yung nagpaaral at saka nagpakain sa amin, sir. So, it's my way of giving back, sir. Okay. Ma'am, kamusta ang kabuhi nyo bilang kadete sang PNPA? Anong paano nyo ma-describe ang typical ng adlaw abi sa academy? Of course, sir, digid na doon ang disiplina nga ginahatag sa mga sa academy, sir. Para in the future, sir, maging, yun nga, sir, nasabi namin kanina, maging refined individual kami, sir, para same sa ginambal sa motto naman, sir, to learn today, to lead tomorrow, sir, para in the near future, sir, kami ang mga officers sa lead na, of course, just like what I've said before, sir, na ma-maintain ang peace and order na kailangan gid sa atong country, sir. Okay. Para naman sa akin sir, typical day sir is siguro sir, nagabugta kami sa early in the morning for physical activities sir. Then after that, we will go back to our dormitories para naman mag-prepare for our academic instruction sir. Then after ng whole day namin nga pag-eskwela sir, another physical activities na naman sir, field drills, so mga sports. So basically sir, mambal ko sir is a typical day sir is mabudlay but hambal gani nila sir, it's another day for us to learn something new sir, and para makorek naman ang mga past mistakes naman in order for us to become a well-disciplined public safety officer in the future sir. Okay. So, sa ako naman, sir, is yung typical day namon, magbugtaw kami sa aga, physical conditioning, mag-ayos ang amon nga gamit para sa academics instruction. Tapos pagkahapon, kung kisa, naga-field drill kami, sir, para sa mga parada. Yung mga parades and for honoring our general, sir. And
Sa gabi, sir, ano kami study period. Okay. And ang pinaka importante sa tanan, sir, bago kami matulog, pray gid kami. Kanami gid ma'am no nga ti din sa pagbuktaw sa aga, asa sa gabi may schedule kita nga ginasunod. Ay, kanami gid kag maano ka bala ang time management bala ma'am no. Dira pa lang damo ka na sang matun-an. Ma'am, kadto kita no sa entrance exam. Anong mga dapat i-expect no? Mahibaluan sa aton nga mga applicants sa nagahilapit nga PNPA entrance exam. Anong mga sa diin ang venue ma'am, tapos anong mga kinahanglan dalon sa mga gusto mag kuha sa exam. So, ang entrance exam, sir, sa November 9 sa Sunday. Ang for walk-in, may apat na requirements. Application form, PSA original, 2 pieces passport size na picture kag ID. For qualified examinees naman, sir, ID lang kag picture, sir. Okay. Passport size, 2 pieces. And idugang ko lang, sir, ang exam venue natin, sir, is sa Iloilo National High School. So, invite and gina-encourage naman ang mga applicants nga mag-early para makapag-establish pa sila sa bago mag-start ang exam. Okay. So, mag-start yung exam natin, sir, is 9 a.m. for morning session. Okay. Tapos, 1 p.m. sa afternoon session, sir. So, yung mga qualified examinees, sir, dapat mag-report sila 2 hours before the examinee. So, dapat 7 a.m. or early, sir, dapat dito na sila sa venue. Okay. Paanong process man? Let's say may ara na kung di kita magsalama may ara ka mo online. May ara online nga nag-register or masiling naton tanan sa Sunday walk-in ini nga mga applicants. May sa Subang, sir, may arata 584 qualified examinees for Region 6, sir. So, may 16 lang na slots for walk-in, sir. Ang walk-in, sir, ibugang ko lang sa November 8 lang, sir. From 9 a.m. to 3 p.m. naman sila cater, sir. Bali matabo sina ma'am pagpasa nila dito sa application sa November 8, i-screen bali kung sino ang makuha sang exam. Yes, sir. For November 9. Yes, sir. Okay. So diin ini siya ma'am ang November 8. Sa Iloilo National High School din, sir. Okay. Anong dalon ma'am sang mga ma-walk-in bali? Ang walk-in, sir, original PSA, accomplished, walk-in application form, 2 pieces passport size picture kag ID, sir. Okay. So 600 ma'am no. After sang exam sa Iloilo National High School, anong let's say makapasar ma'am, pila diri ma'am ang ma-qualify sa sunod pagit nga process abi ma'am? So, dapat, sir, yung magka-qualify sa exam, sir, may 4 kita na subjects, sir. So, dapat sa tanan to nga subjects, sir, maka 80% or above sila, sir, Okay. na grades. And yung percentage, sir, mostly, lang, sir, 0.80% lang yung makakapasa Sa bilog na Pilipinas na ma'am. So mga mga pila abi na ang gina-expect nyo abi mga sa subong nga tuig, mga estimate lang. Approximately na sa 300 lang, sir, from 36,000 nationwide na examiners, sir. Okay. Ang final na delivery, sir, 300 lang, sir. Subot silingon ma'am sang kamo nag-kwa exam, the same experience man ang nagyan nyo. Kumbaga ti anong feeling nyo ma'am nga ti nakasulod na kamo sa academy, kag ti sa nasiling mo linibo ang nag-kwa exam, more than 36,000 pero nangin mapalaron ikaw no kag nakasulod ka mo sa academy. First of all, sir, thankful kami kay God, kay gin-guide niya gid kami, sir. And of course, one of the most important factor man nga ginalanta naman diri, sir, is ang preparation naman nga ging conduct, sir, sang nag-apply pa lang kami. What I mean, sir, is kinseryoso ginamon, sir, ang pag-apply, sir. Bali, it took us months para mag-review, sir. Kaya dugang ko lang, sir, hindi ka be enough na mapasar mo lang ang exam, sir. Dapat makakuha ka sang mataas na percentage sa exam because halin pa lang sa pagkuha sang PNPA Cadet Admission Test is ginarang na kamo, sir. So, bali,
kailangan sir mataas ang iyong makuha sir para mataas man ang rank mo sir and mas magdugang ang chance mo nga makasulod ka sa quota namin na 300 maximum sir. Ma'am, bali ma'am, ano ka before ka mo nagsulod ma'am, nag-eskwela na ka mo college or senior high school nagdiretso ka mo dahil sa PNPA? Bago ko nagsunod sa PNPA, sir, nag-under ko sa Garcia College of Technology, Bachelor of Science in Accountancy, sir. Sa Calibo, Aklan, sir. Bali, anong year mo, ma'am? Nagtapos ka gid sa... Di, sir, second year college, sir. Baliging drop ko lang before ko nagsunod sa PNPA, sir. Okay. Ikaw, sir? So ako naman sir, nag-eskwela man ako sa college hanggang second year college lang as criminology student sir sa Capiz State University, Dayo Campus, and fortunately sir, din drop ko naman sir kay nabalaan ko nga nakasulod na ako sa nakapasa ako sa exam sir, and para makafocus ako sa application ko sir, ginpili ko sir nga i-sacrifice ako nga pag-eskwela para sa akong mga handog diri sa Philippine National Police Academy sir. Ma'am? So, ako naman, sir, is college graduate sa Central Philippine University, sir, Business Ad, major in Financial Management. Tapos, nag-ubera ako, sir, ng 7 months sa DSWD, sa region, sir, sa accounting office. Tapos, more than 2 years din ako, sir, sa LGU sa Tapas, sir. Before ako nagsulod. So, pila edad mo, ma'am? So, nakasulod ka sa... 22, sir. Sulod ka gid sa, sa tawag, cut-off? Yes, sir. 18 to 22 years old. Yes, sir. Para gid sa imo, ma'am. So, tips lang, no? Anong mga, na-mention man to kay ina ni sir ang sa mga ginhimo niya. At least dugang lang, ma'am, anong mga ginhimo ninyong preparation, personal nyong preparation, no? Para natin makapasar ka mo. Kung dedicated ka gid man magsunod sa PNPA, sir, dapat mayroon ka gid na sir, ang God-fearing ka gid sir, kay una sa tanan ang Ginoo gid ang nagagabay sa aton sir. Pangaywa sir, basko gid buot gid sir, kay bala naman to pag makasulod ka to sa PNPA, malayo ka sa pamilya mo sir. Tapos pangatlo sir, pursige lang sir hanggang makatapos ka sir. Okay. Ma'am. So, ano ko lang, sir, sa mga aplikante, sir, dapat ilang nga gusto. Okay. Ilang nga gusto, sir, na magsulod sila dito, hindi sa pamilya nila or sa iban. Kay, kung ano sa sulod, sir, kung iba ng imong rason, parang hindi matibay ang imong answer pagpursige na kung mabudlayan ka dito or mamiss mo yung mga family, mag-quit ka lang kasi ilaman gusto, sir, eh. Okay. So, dapat ginusto mo, sir, na magsulod dito. Hindi ka napilitan lang. Paano dapat ipreparar, ma'am, no? Sir, ang sang isa ka aplikante ang ilang kaugalingan sa physical, mental, moral aspects ng application process? So sa application pa lang sir, dapat nagprepare na kita physically and of course mentally, kay ang labanan sa loob sir hindi lang about sa physical. Okay. Given na yun sir, damo sang makusog physically, however ang mental state natin sir dapat i-maintain man natin na focus lang kita sa goal and hindi kita maguli until we succeed, kay dapat paguli natin sir successful kita para maging pride man kita sa atong probinsya at sa atong region sir. Okay. Bali, subong ma'am, first class, bali, graduating na kamo next year, no? Yes, sir. Okay. Pila ka mo, ma'am, sir? Sang nagsulod ka mo? Subong pila na lang kamo bilhin sa inyong batch? So, nagsulod kami, sir, 439 kami, sir. Tapos, ngayon, sir, nasa 332 na lang kami, sir. Habe, no? Mga sobra, isa kagatos man ang ang nakakas, no? Pero masiling naton, lapit na lang, ma'am. Lapit na lang, no? And hopefully, we look forward na makita ka mo, ma'am, no? Sa field bilang mga police officers na in the future, man. Gamay na lang, ma'am, no? Nga pamangkot, no? Paano nagbago ang pangabuhi niyo alin sa nagsulod ka mo, ma'am, sa PNPA? Yes, sir. Sa 4 years naman sa loob, sir, sa PNPA, damagid kami ito natutunan, sir. Lalo na sa inyong na-introduce amin ang Bible of the PNP, sir, ang
POP, sir, Police Operational Procedure, sir. Doon namin nalaman na lahat, sir, may process, sir, kag ginasunod din naman ng due process of law, sir, para mag-serve na mo ng justice kag ma-maintain ang peace and order na deserve good na sa ng country natin na makuha. Yes, ma'am. Of course, sir, isang nagsunod kami sa academy over the past 4 years, sir. Ginbag ugid ang aming perspective about sa mga bagay-bagay. Kung dati, sir, sa civilian kami, sir, very impatient ka katama, dasi ka mainit, or dasi ka mag-give up. However, sa naging kadete na kami, sir, na-instill sa amon on how to perceive things holistically, sir. Dapat lantaon ginaton tanan nga point of view para makapag-decide kita sa insakto. And of course, sir, isa man sa amon nga na-learn sa academy, sir, is ang empathy, sir. Ang pag-intindi sa mga tao, sir, on how to handle the people. Especially ang mga tao naman nga i-handle as a lieutenant in the future, sir. So, in 4 years, sir, sa academy, member ko gid, sir, na ang ginbago sa amin, sir, is yung faith namin, sir. Dito gid kusog ang faith namin kay God. Okay. Kasi, para matawid mo yung everyday, dapat mag-pray ka sa gabi, personal prayers. Besides sa prayer nyo within, sa company or sa fellow females na cadet or sa cadet corps, dapat may personal prayers sa gate. Tapos, sa academy din, sir, may different, din kami, sir, mga religious denomination, sir. So, dito git magkusugi mo nga faith sa sulod, sir. Nami itong ginambal man ni sir, no, communicate with empathy. Importante gid na, sir, kiti siyempre kadamo sang mga tawo nga maano niyo, maatubang niyo sa field kung mag police officer na kamo kag kanami gid nga maintindihan mo kung ano gid bala ang problema, paano ma-resolve, no, ang mga bagay-bagay. Sir, isa na lang ka pamangkot, no? Artista ka mo buyan ng ma'am, paano naton i-handle in the future ang mga hindi naton malikawan nga mga tentasyon kung ara na kita nag-serve na kita, no, bilang police lieutenant sa tagsa naton ka mga police stations, tagsa ka mga police officers, no, kung diin kita ma-assign. For me, sir, it is given na may ara gid nga tentasyon, lalo na sa serbisyo sa Philippine National Police Organization. Pero what I am trying to point here, sir, is ang growth namon dito sa sunod sa academy. So, na-instill na sa amon, sir, ang integrity. Yes. So, integrity, sir, is working and choosing what is good regardless man kung may nagalanta or wala, sir. So, always choose gida, sir, sa kung ano ang tama, kung ano ang tampad, sir, para ma-deliver naman ang service para sa amon yung mga pumuluyo, sir. Okay. Yes, sir, yung justice, integrity, and service na din, sir, sa mga sir, sa 4 years naman sa sulod sa PNP, sir. So, I believe na itong justice, integrity, and service, sir, kapag nasa field na kami, sir, ma-apply gid na muna, sir, kasi 4 years kami na gintutukan dito sa sulod, sir. So, kung may maano man kami, sir, na temptation sa future, kapag police lieutenant na kami, sir, ang mambay ko lang, sir, is mag-back to basic. Sa tanan na tunaan namon sa sulod within 4 years, and sa pagdisiplina, tsaka lahat nga tudo sa amon dito, kung wala nabalaan ko ano himuon ko, kung ano himuon naton kapag may temptasyon, always back to basics, sir. Okay. So ma'am, ano na lang, no? Sir, ang inyo na lang panawagan, imbitasyon, no, sa aton nga mga aplikante nga luyag magsulod sa PNP, kag kung may mga gusto mga mo tamyawon, no, pwede kit. So sa amon mga kasimanwa qualified na magkuha sa PNP cut, hindi ka mo magkadok, and gina-encourage gid ka mo namon nga magkuha kay privilege
na magsulod dito. Kay dito ka gid ma-disiplina kag damo gid ikaw matunan dito sa sulod. Sa mga aspiring cadets sa Western Visayas, gina-imbitar ko dito mo to take the challenge and to be part of the Long Maroon Line. So, maging scholar para sa bayan, be a PNP cadet and be one of us. As only Aklan na graduating, sir, next year, sir, kanay ko ta nga taga-Aklan na may free ride ko, sir, na sir, Yes, ma'am. gin-offer sa November 8 from Aklan to Iloilo, sir. Okay. So, kanay ko dito nga taga-Aklan na mag-take sa PNP cut sa Iloilo. Sa November 8, sir, Okay. para sa mga walk-in. Ginapasalamatan na naman, sir, ang among regional director. So, we would like to extend our deepest gratitude to our PNPA Director, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, sir, for allowing us to conduct this yearly PNPA cadet admission test on our fellow Ilonggos. I would like also to take this opportunity para pasalamatan ang Police Regional Office 6 under the leadership of the Regional Director, Police Brigadier General Josefino Ligan, for accommodating and for ensuring our security while we are here in Iloilo City, sir. And of course, sir, sa mga facilitators, sa Chief Examiner kag Chief Proctor naman sa Police Major Lester Tanagan kag NWP Rosemary Zamorano, sir. Salamat gid sa pag-upod sa among diri sa Iloilo, sir, ma'am. Thank you gid mga moms kag sir no sa tempo ginhatag nyo diri sa Radyo Pilipinas, and I hope ang mga aspiring applicants no hindi na magduwa-duha, mag-apply na sa mag-take na ng exam sa November 9 sa Iloilo National High School. Pero sa mga gusto mag-walk-in, pwede gid kamo nakakadto sa November 8 para ma-screen kamo. Kay 16 lang ini ka slots eh. So dapat ninyo na pag first come first serve pa no. So dapat temprano pa alas ganito mo alas 8 no. Magabukas na. Okay, so 9 to 3. So dapat mas tulo temprano kamo para nga ma-cater kamo dayon dili mapakita nyo kung ano ang ma-offer nyo hindi lang sa PNPA kundi sa aton nga pungsod Pilipinas. Magabalik lang ang programa Bantay Balwa. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong general. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholic-sized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or none. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer together, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They will be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nung namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipad sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tuwawin mo siya.
Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanan nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninindim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o pagkitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumaw ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya, mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's a traditional way of serenading, but they differ in time and structure. The kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang.
He says a notable difference, its fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mga nganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugo't babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Conching Rosal, Silvia La Torre, and Atang de la Rama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Abay Paris, may araw, ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, pagawang base, habulan, jolin, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang ng tatlo, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 22 minutos, magaling sa taknang alas 2 sa hapon para yung kamo nagapamati diri sa Japon sa programa Bantay Banwa. So, sa aton nga interview no, sa mga kadete sa Philippine National Police Academy, so Cadet First Class Justin Reforma Abawan, Cadet First Class Patricia Kate Galido, Cadet First Class Claudine Granada Caromay, gina-emphasize nila ang disiplina. Mugi din ni ang ma-learn sang mga kadete dira no, sa mga future ng mga cadets nga magasulod. 36,000 ina-expect na magakuha sang exam. More or less 300 to 400 lang ang pasarged kung makasulod sa akademya. Pero kung gusto nyo desidido kamo, isa pag na, dapat desidido kamo, hindi nga ginpilit lang kamo magsulod sa academy. Amo nang paminsaron no, sa mga gusto dira mag-apply sa PNPA. So, hingagaw na. Pero ang mga nag-walk-in lang, dapat ang ma-walk-in dapat by Saturday makakanto kamo sa Iloilo National High School. Kay screen kamo kay 16 slots lang ang available para sa exam. Communicate with empathy, no? Kami man ang mensahe sa mga kadete. Dapat time management, ang disiplina sa oras, ang ginasunod na schedule, ang ang spiritual life man nila. Kita mo nga ginatagaan gid sa priority ang pagpangamuyo. Bisan ano pa ang imo ginaagyan, dapat magpangamuyo kay gid. Bisan nga matansway ka na sang ibalo ko na nung obrahon mo, magpangamuyo lang. Alam mo na mag-serbi ni mo nga sa landigan. Sa aton nga pagpangalagay, ang National Most Wanted Person sang nga leader sang Communist Terrorist Group na dakpan sa barangay Buntatala, Haro. Ang nadakpan nga suspect amo ni si Mayok sa 67 anyo, secretary sang Central Front
Komiteng Rion Panay sa New People's Army. Si alias Mayok, nagapangtubang sang kaso nga rebellion, multiple murder with use of explosives kag multiple frustrated murder. Na-recover man sang mga otoridad ang mga pusil, bala kag granada. Ang pagka-aresto kay Mayok sa kapamatuod sang dedikasyon kag epektibo nga koordinasyon sa tanan nga law enforcement agencies. Napangabay ni Police Colonel Mayani Razalan, ang Provincial Director ng IPPO, na bilin ng mga rebelde nga magbalik sa gobyerno kung mag-avail sa mga programa para makapangabuhi sa normal malud ang ilatag sa kapamilya. 45 minutos magaligid sa takna, alas 2 sa hapon. Tinatamyaw ta sang maayong hapon. Atong mga suki katag palamati, no? Sanday Migo Austin Montaño. Happy Friday. Kay Migo Patrick John Yerves, no? Dira sa Migao, sagid ka mayad-ayad gid nga hapon, Biyernes. Di namigid man makapulo pa bugnaw, no? Ilaman ka adlaw nga daan puro lang bagyo ang atong naging pangatubang, namigid man mag-relax mo. Sa plasta dira pala sa unahan sa balay nila. Nami ginada. Sa mga kauturan tanong nga nagatrabaho, importante gid may time ka mo nga mag-relax, mag-recharge para nga sa masunod nga semana pagulugin hawa ka mas maging productive ka. 47 minutos magaligid sa taknang alas 2 sa hapon. Ginaduso sang Philippine Coast Guard, Western Visayas Local Government Unit sang Guimaras ang pag-implement sa eye care program sa mga coastal communities ng probinsya. Ang courtesy visit sa PCG Western Visayas, no, pangunahan sa ilang commander, si Commodore Legrilla. Courtesy visit sila kay Governor Lucille Napa. Nagtingin payag sa ensyang ang programa mag-conduct sang serye sang paghana sa mga coastal communities. Agon mapabakod ang kahandaan sa mga residente sa tiun sang kalamidad ug mapasangka ng ila abilidad sa pagresponde sa mga emerhensya. Balaan nyo man kung anong natabo sa Bagyo Tino, importante nga ang atong mga coastal communities equipped, no, with the knowledge and skills sa pag-respond, sa pag-evacuate man, kinahanglanon. Salamat gani si Governor Nava, no, sa bulig sa PCG sa naglaslas ang Bagyo Tino sa probinsya. Dayaw sang gobernador ang pagdayon nga serbisyo sa PCG para sa safety sang mga Guimaras. Subong adlaw, no, nagbisita si President Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu. 3 ka adlaw ang makaliga tumalin sang naglaslas ang Bagyo Tino sa Pilipinas. So, ang Cebu, no, isa sa tuman nga naapektuhan sang bagyo. Ang nakita tagidi dapat ma-review man ang mga flood control projects dira. Pero hindi effective. Imagine 26 billion so kay Governor Pambari 4. Pero ano ang resulta sa flood control project? Dira mo makita kung ano ang natabo sa syudad sang Cebu or sa probinsya sang Cebu, no? Pagkadamo gid sang na-record nga nagkalamatay. Ito may assurance man from Office of the President, no, nga tutukan ang ining mga problema, paimbestigahan. Kinahanglan pwedeng pulo pa bayaan ni. Kailan mo ang problema sa flood control, inatos ka mga residente gid siniya ang apektado. Hindi tapag panugutan nga mas madamo pagid ang maapektuhan ng mga kauturan kung hindi ma-resolve ining problema sa flood control project.
minutos magaligid sa takdang alas 2 sa hapon. Ang iban pagit ng mga balita patpato na to sa masulog edisyon sa programa Bantay Banwa. Ginapasalamat ang aton mga kaupdanan sa technical side, Mr. Rochel John Sotahero sa studio sa transmitter, Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Inyo na ba nga ang mga labing hindi nga kasayura? Ulam, ublam, tugtog sa masulog natin nga pagpulugdanay sa Bantay Banwa. Ang tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.